Guys, kasalukuyan tayong dumadaan sa sikat na charity vlogger na si Pugong Biyahero. Itong kulay gray guys, ito yung bahay niya. Dire-diretso lang ako guys, hindi na ako lumingon kasi baka may makasalubong akong sasakyan. Sana someday mamit ko rin si Pugong Biyahero. It's alright, my dear. I am standing here, pillow soft and deep, while the rain begins to weep. Take your time, my dear. Let go of the fear. You are more than what you've been. Let the healing. Kasalukuyan guys, nakasakay ako sa e-bike ko. Nililibot ko tong phase 6. Yung mga iba na hindi ko masyadong naikot. So ngayon guys, iniikot ko para sa inyo. Ito guys, 5:30 na ng hapon kaya hindi na masyadong mainit. Paano na ang araw, palubog na. Ngayon guys, ito dito lang ako sa phase 6, hindi ako lalabas ng phase 6. Paikot-ikot lang ako dito. So, hindi ko na naipakita guys kung ano-ano mga street na dinaanan ko. Basta ikot lang ako dito guys. So, pagkahapon medyo may mga tao lang tayo makikita sa kalsada. Kasi yung iba, syempre, naiinip din sa loob. Lumalabas-labas din sila sa bahay. Palakad-lakad, katulad nitong isang dalaga. Diba? Ayan guys, duman ako ng hams. Kaya medyo umalog ako. Malalaki kasi guys ang hams dito eh. Tapos ito guys, dito liliko ako. Hindi ko na nabanggit sa inyo kung anong mga street yung mga dinadaanan ko. Ayan o. Diba? Yung iba pasyal-pasyal, naka-e-bike. Kasi hapon na guys dito. 5:30 na. Yung iba kasi mga sasakyan, walang parking. Kaya nasa kalsada lang yung mga ibang sasakyan. Itong kulay blue, yan ang aming covered court. Malaki yan guys, marami dyan na basketball. Dinadayo yan. Minsan sa ibang street, ibang phase, dinadayo dyan para mag-basketball. Ngayon dito, tinan nyo guys, oh, diba? Nakapark lahat ang mga sasakyan sa labas kasi minsan ang garahe nila maliit lang. So, minsan sa labas na lang. Pero pagka sa gabi, pinapasok din siguro nila. Ayan guys, nadaan ulit ako ng hams. Diba? Marami kasing hams dito. For ano lang din yan guys, for safety. Kasi kung walang hams, ang bibilis ng mga sasakyan, lalo na kung may darating na mga outsider, mga dayo. Talagang ang bibilis ng mga sasakyan. Kaya minabuti ng mga residente dito maglagay ng hams. Kasi nung araw guys, nung bago lang kami dito, wala pang mga hams. Marami talagang sitwasyon dito na misa may mga outsider, dumadayo, mga nakabike, mga nakasingle, kahit na mga nakakotse guys. Minsan talaga may pagkakataon na napapasok ang bahay, lalo minsan ay iwan bukas ang gate, may biglang napasok. So ang bilis nila makatakas kasi walang hams, dire-diretso lang. Kaya ang hams malaking tulong din. Kaya lang minsan may mga hams na hindi matibay, nababasag. Siguro meron nagtatry na magpatakbo ng mabilis. So anong nangyayari, yung ibang hams na nadudo katulad nito, tingnan nyo, oh, medyo nababasag. Kaya yung iba, tinitibayan na nila. Yung mga nakita nyo may mga dilaw, mga bago yun. Tinitibayan na kasi minsan yung iba ang bibilis, natudurog yung hams. Kaya for safety din yan eh, na may ham. So minsan may mga dayo, hindi nila, sila pa yung dayo, sila pa ang na-i-stress sa mga hams. Ganun. Inaano nila, bakit ang dami daw hams? Kasi nga hindi sila makabilis ng takbo. Ayun guys. Yan for safety dito sa Pasita, kaya naglalagay ng maraming hams.
Kasi pag may mga hams, hindi nga naman makatakbo ng mabilis ang mga sasakyan. Daan-daan lang. Tsaka safety din para sa mga bata. Ayun guys, parang ano na, sunset na. Ayan guys, diba? Dito sa Pasita, maraming mga halaman, maraming mga puno. Ayan no, may mga dinadaan akong hams na durog na. Ngayon guys, ito, phase 6 pa rin to eh. Umiikot-ikot lang ako dito. Yan yung kabila ng Pasita Court. Umikot lang ako. Kasi masarap din ang magpasyal-pasyal sa hapon, hindi naman masyadong mainit. Kaya ito. Diba guys? Hindi masyadong mainit. Ganito lang guys, ikot-ikot lang muna tayo dito sa phase 6. Next day sa naman ako pupunta, sa ibang phase naman. Para alam niyo guys, itong Pasita, dati daw itong maraming mga tanim na tubuhan daw ito nung araw eh. Tapos yun nga na nga, ginawa na nga subdivision. So ito yung pinakamalaking subdivision dito sa San Pedro. Tapos, nung tumagal ang mga taon, marami na nagtayuan ng mga subdivision. Pero mayroong nakapagsabi, mas nauna daw ang Elbinda kaysa sa Pasita. Aywan ko lang, hindi ako sure. Tapos ito na nga, Pasita. Tapos meron itong mga katabing subdivision sa kabilang tunnel malaki. Panay pangalan ng babae. Adelina, Juana, Rosario. Panay pangalan ng babae. Ito, Pasita. Diba? Babae rin yun. Pasita. Tapos sa kabilang subdivision, Adelina, Juana, Rosario. Hindi ko alam kung ano bang history nito, kung magkakapatid ba to. Si Pasita, si Juana, si Rosario, si Adelina. Tapos meron pang Chrysanthemum. Tapos meron pang Sampaguita. Ayan hams, na bago tong hams na ito, yung may dilaw-dilaw. Yan, maganda yan, hindi yan basta maduduro. Ang ganda ng araw, palubog na siya. Diba guys, ang ganda. Dito sa Pasita, maano naman na ngayon, okay na, tahimik na, hindi katulad ng panahon ng mga 1980s. Naku, marami mga hindi magandang mga nangyayari dito kasi open to nung araw eh. Ako nga nung bago lang kami dito, pare-pareho ang bahay, ang kulay. Kasi syempre mga bago pa, ang kulay ng bahay dito, green, beige, pare-pareho. Kaya minsan nung nagbike ako, isang ikot ko lang naligaw na ako kasi pare-pareho pa ang bahay nun eh. Wala pang taas, panay uniform ang itsura. Siyempre, wala pang mga bakod. Paglabas mo ng bahay, lupa pa yan. Tapos, may nakalina. Pare-parehas ang bahay talaga noon. Tapos yun, nung nagkanya-kanya ng lagay ng bakod na. Tapos, nagkaroon na ng renovation ng bahay. Nag-iba na ng kulay. Dati pare-pares ang kulay eh. So, iba naglagay na ng taas. Ganon. Tapos yung iba hindi na original na homeowners. Ngayon original na sila kasi sila na bumili. Sila na nakabili. So original na rin sila. Sila na may-ari kasi sila na ang bumili doon sa pinaka-original. Tama ba yun? So, original na nga sila. Kasi binili na nila, di ba? So, ganun. Tapos yun, iba may mga kaya, mayayaman, nakabili.
So, pinaganda ang bahay. Iba naman, ano, ginawang apartment, pinaupahan. Hmm. Tapos yung mga original na may-ari, ang ginagawa nila, umuwi naman na sila ng probinsya. Ganun ang kadalasan na nababalitaan ko eh. Umuwi na sa kanilang probinsya. Kasi may mga lupain din naman sila sa mga lugar nila. Malalaki rin ang lupain nila. So iniiwan na nila yung pasita, binenta na. Tapos yung mga nakabili naman, merong mapepera, tapos yung iba abroad. O di pinatayuan naman nila ng magandang bahay. Kaya maraming magagandang bahay dito. Kasi ang original talaga nito, mga military nakatira, mga GSIS employee, yun ang mga original talaga rito. Tapos yung dumating ang panahon na may bumili na ng mga foreigner, mga new generation na nag-abroad na, tapos umuwi, bumili sila dito ng mga house and lot. Ganun. Kami original talaga rito eh. Pero karamihan ng kapitbahay namin sa Pace, ilan na lang kami original dito. 4 na lang. Iba binenta na yung pinaka-original, binenta na nila. Dito nga sa tabi namin eh, 3 original na eh, original. Ilang taon lang, binenta. So may original uli, iba. Tapos binenta uli. Ganito dito. Tapos yung iba naman, binibili nila. Tapos sinisira yung bahay, patatayuan nila ng bagong bahay. Ganon dito guys eh. Dito maraming dati marami dito kasi military dati to, award sa mga mga GSIS employee. Maraming mga sundalo, ibig sabihin award ito sa mga government employee. Katulad ng mga nagtatrabaho sa government, murang-mura lang ang sa kanila. Murang-mura lang ang bayad. Tapos yung tumagal ng panahon, mahal na dito ang lote sa Pasita. Milyon na ang halaga. Hindi katulad ng panahon ng sa GSIS, murang-mura pa noon. Ngayon, napakamahal na. Kaya ito guys, paikot-ikot lang ako dito. Pero ngayon guys, katulad dito, mga kakilala ko rito, konti na lang dito yung talagang dati dito, karamihan iba na ang pasok ako dito. Ayan guys, nakita nyo may gate. Bukas ang kalahati. Pasok ako dito. Kabilang stick lang to sa amin eh. Tingnan nyo guys, merong matanda. Doon, kalakad-lakad siya. Ma-exercise. Kasi hapon naman eh, hindi na siya mainit. Ang ganda ng araw, ang ganda ng ang ganda tingnan. Daan-daan lang naman ang takbo ko guys, parang pasyal-pasyal lang ako dito. Ayan no, diba? May naglalakad. Senior na rin siya. Lakad-lakad, diba? Bihira ako makakita na naglalakad dito ng mga senior na. Nung araw, nung panahon namin, ang kali, puno ng bata. Ngayon, hindi mo na makikita ng bata na naglalaro kasi busy sila sa cellphone. Nandun lang sa loob ng kwarto, nagse-cellphone. Kaya wala na rin makitang bata sa kalye. Samantalang nung araw, napupuno ang kalye nung tumira kami dito. Hindi pa uso ang cellphone.
Makikita mo yung kalye, mga bata nagbabike, paborito nila bike eh. Kasi masarap nga naman magbike dito sa loob ng subdivision. Nagbabike, nag-i-scooter, naghahabulan. Kasi wala pang cellphone noon. Tapos yung nagkaroon na ng cellphone, ayan, kita nyo guys, ang dami ko ng ikot. Wala kayong makitang bata na naglalaro sa kalye. Kasi nandun sila sa loob ng bahay, busy sa cellphone. Mas maigi pa nga ang nung araw na ang bata naglalaro, nasa kalye, Ngayon wala na. Kaya ang bike hindi na mabenta ngayon eh. Ang mabenta ngayon, cellphone. Nung araw, nung bago kami dito, mabenta ang mga bike kasi ang mga bata, ang hiling magbike. Ikot na dito, di ba guys? Ilang ikot na ako, wala tayong nakitang batang nagbabike. Wala tayong nakitang batang naglalaro sa kalye. Kasi nasa loob ng bahay, nagse-cellphone. Yun ang pinakalaro ngayon ng mga bata eh. Kahit matatanda, cellphone ang pinakalaro. Kaya mapalad din yung mga bata nung araw nung wala pang cellphone. Talagang na-exercise ang katawan, malakas ang katawan kasi nga merong exercise. Hindi katulad ngayon ng mga bata panay cellphone. Sige guys. Pillow soft and deep while the rain begins to weep. Take your time, my dear. Let go of the fear. You are more than what you've been. Let the healing now.